Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang May, isa sa napakarami ninyong tambalanista. Sumulat po ako para ibahagi ang kwento ng buhay ko. Sana ay magbigay inspirasyon ito sa mga kapwa ko tambalanista na inip na sa paghihintay sa kung ano man ang inaasam nila sa buhay. Gitna ako sa 3 magkakapatid. Yung 2 kapatid ko parehong matalino at achiever sa school, samantalang ako, sakto lang. Minsan sumasabit pa. Gaya nung first year college ako, bumagsak ako sa math. Sa kasamaang palad, prerequisite ito para makapag-enroll ako sa second sem. I was lost at hindi ko alam ang gagawin ko kaya itinago ko sa pamilya ko. Yung class card isiniksik ko sa isa sa mga bags ko. Pero tunay nga na walang lihim na hindi nabubunyag. Nilabhan ng nanay ko ang bag at nakita ang class card. Sa halip na magalit, sinabihan na lang akong mag-enroll ulit. I took that math subject during the summer and I passed it, kaya regular student ulit ako the following sem. After college, nag-take ako ng civil service exam. Lagapak. I took it again. Bagsak ulit. Samantalang yung youngest sister ko, unang take lang, pasado na. Sa halip na kutsain, matinding suporta ang ibinigay ng pamilya ko sa akin. They encouraged me to take the exam again, at sa pangatlong pagkakataon, ipinasa ko na. Nagtrabaho sa Canada ang panganay namin kaya plinlano ng pamilya na mag-migrate na doon. Una akong in-apply ng visa, tapos ang nanay namin, then yung bunso. Na-approve na ang visa nila pero ako, hindi pa. I was depressed. Napansin niyo ng nanay at kinausap ako at sabi niya, I should not worry and I should surrender everything to God. That night, nagdasal ako ng taimtim at habang pumapatak ang luha, isinuko ko ang lahat sa Panginoon. Gumaan ang pakiramdam ko pagkatapos. Na-approve ang visa ko at sa ngayon ay naghihintay na lang sa araw ng flight ko. Totoong God's timing is perfect. Never early and never late. Sabi nga po sa isa sa mga favorite Bible verses ko, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Salamat tambalan sa pagbasa ng sulat ko. Naway magsilbi itong paalala sa mga listeners ninyo to always be patient and always keep the faith. Whatever it is that your heart desires, it is worth the wait. Ang inyong tambalanista, May. Hi there, May! Diba?
May nakuha kaming lesson mula sa iyong kwento, di ba? May pagpapaalala sa ating lahat tungkol sa God's perfect time. Yes. Ito po ay pagpapaalala kasi hindi naman to bagong narinig natin. This is something that yung tambalan, we always talk about it. We always say that God's time is always the perfect time. Kapag hindi pa binibigay sa iyo ang isang bagay kasi hindi pa napapanahon. Di ba? Kaya lalong-lalo na kung 13 ka pa lang, tas ang dinadasal mo, jowa, umayos ka. Kahit hindi pa panahon. Correct. Kahit hindi ako Diyos, sasabihin ko sa iyo, hindi mo pa panahon. Mauna na kami. Kaya nga, di ba? Paunahin mo naman yung kaibigan kong 33 na hirap pa magka-love life. Ikaw 13 ka pa lang, umayos ka. Uulitin ko, kahit hindi ako Diyos, alam ko. Oo. Alam ko hindi mo pa panahon, di ba? At hindi ka pagagalitan ni Lord. Sabihin niya, thank you, di ba? Oo. Pinadali mo ang trabaho ko. Correct, sabi ng ganyan. Diyos. Oo. So, nagsilbi po akong ngayon, God's angel. Yan. Instrument, ganyan, di ba? So, actually, I was waiting for yung part ng story kung saan nandun na yung mga success eh. So, ang galing, yun yung parang hinihintay ko na parang from this to this. Pero, ang galing lang kasi si May, ang kinikwento niya yung journey. Diba? Hindi naman kailangang agad meron ng, pag nagsulat ka sa Mahiwagang Bornay, agad, rags to riches or from failure to success agad. Pwedeng, ang kinikwento mo pa lang ay yung journey. And at this point, yung pa lang yung sinasabi ni May. Correct. Na ngayon, naghihintay lang siya ng flight papunta ng Canada. And, nakaka-excite kung ano yung naghihintay sa'yo doon. Diba? Kung anong klaseng success ang naghihintay sa'yo doon. Maari ding merong mga failures, pero ang masasabi ko lang sa'yo, kung meron kang failure na ma-experience sa Canada, at least sanay ka na, diba? Hindi. Kumpara dun sa mga iba na never naka-experience ng failure or never naka-experience ng stress, parang mas mahirap yung pagdadaanan kasi first time ang lahat. Hindi sanay eh. Correct. So ikaw, kung medyo nagkaroon ka ng mga aberya pagdating mo ng Canada, which is, I'll tell you hindi ako Diyos, hindi ako propeta, pero sasabihin ko sa'yo, it's not gonna be an easy ride. Pero at least ang mahalaga, sanay ka na, di ba? Di ba nakakatawa mang isipin, pero totoo naman eh. At least ang importante, sanay ka na. Di ba? Yung parang, okay lang kahit wala kang pera, ang mahalaga, sanay ka na, yes. di ba? Kumbaga, hindi na sa'yo masyadong well, of course, it's a big deal na wala kang pera. Big deal na kulang na naman yung budget. Big deal na kulang na naman yung sweldo. Big deal na hindi na naman umabot yung sweldo na 15. Pero ang mahalaga, sanay ka na, di ba? So, ganun din pagdating sa mga pagsubok dito kay May. 'Di ba? May pagdadaanan ka ng pagsubok pagdating mo sa ibang bansa, pero dahil sa kwento mo na napakarami mong pinagdaanan ng mga failures and rejections in the past, at least, sanay ka na. 'Di ba? Na lang, easy peasy na lang ang mga bagay-bagay. Panis na lang sa'yo lahat ng mga pagdadaanan mong problema pagdating doon. Correct. Sasabihin mo pa, wala na bang mas mahirap na problema dito? Ganyan. Ganyan ka na kayabang. Ganun. Grabe yung taong naghahanap ng mas malaki na problema. Wala na mas mahirap na problema. Kinaya mo nga yung malalaki. Kaya paano pa ba yung maliliit na problema? Parang ganito lang yan no? Totoo yun mga kaibigan. Minsan sa buhay, sinusubok yung pasensya natin. Kaya nga patience is a virtue. Totoo. Hindi lahat ng tao ay may taglay ng ganyong klase ng virtue. Ginawa na nga siyang tinapay. Ginawa na siyang pasensya, di ba? Kasi para paalala. Kasi nga hindi lahat may ganun eh. Baka sakaling pag kumain ka nga ng pasensya, mabudburan ka ng kaunti, di ba? Ito na naman. Ito na naman yung usapan Ipipilit na naman yung... Ipipilit na naman yung mga maling mga sinasabi, di ba? Mga ganun. Totoo yan. Parang ganito, di ba? Halimbawa, sa traffic light, hindi lahat ng tao may pasensya dyan. Correct, totoo. Pag nakita mong 60 seconds yung timer, di ba? Maiinis ka eh. Tama, Pag nakita mong 3 minutes yung timer, yung 120, yes, partner. di ba? Magagalit ka. Meron kapag wala silang nakitang enforcer, meron merong lulusot dyan. Kapag alam nilang may chance, kapag alam nilang maluwag. Ba't ang dami mong alam? Ganun talaga. Nakikita ko kasi. Asus. Diba? Naniniwala naman ako nakikita mo lang, hindi mo ginagawa, partner. Correct ka. So in your case, dumaan ka dun sa parte ng street na yon na may mahabang traffic light. Mahabang timer ng traffic light. Ang tagal niyang nakapula. Pero sino mag-aakala, 'di ba, na nasubok yung pasensya mo doon, 'di ba? Kumalma ka lang, takes time, 'di ba? Everything takes time. At ngayon, pinigay na sa iyo yung green light. Ang sarap noon 'di ba? Na parang hindi mo minadali kasi kung halimbawa minadali mo, alam mong red light, pinilit mo,
ano ang consequences? Alam Ano na. yung likelihood? Maaksidente ka. True. Hulihin ka ng enforcer. Correct. Diba? Kunin ang lisensya mo. Ang daming ibarya na mangyayari. Correct. Kasi nga, mali yung timing. Hindi pa panahon. Yes. So maghintay ka lang. Correct. Kasi darating din yung panahon mo. Totoo yun. Success takes time, mga kaibigan. So just keep on grinding, be patient. Yun yung tinuturo po ng kwento sa atin ni May. Maging pasensyosa tayo at pasensyosa sa buhay. Correct. Hindi nakukuha ang bagay sa isang iglap lamang. Totoo. Yung mga nakakuha ng sa isang iglap, mga nanalo yan sa loto, ganyan. Pero naghirap din sila, ha? Nag-invest din sila. Correct. Tingin mo magkano, 20-20 ba yan? True. Diba? In-effortan din nila. So namuhunan din. Correct. Lahat ng mga bagay, in-effortan din talaga. Correct. At kapag may mga rejections, katulad nga nung nangyayari kay May in the past, diba? Lagi natin tandaan, baka kasi nga hindi pa panahon. Yes. At ang isang magandang aspect of the story of May is yung support system. Yes. Diba? Ang kagandahan dito, marami man siyang pinagdaanan ng mga pagsubok na medyo bonggisius. Ang mahalaga naman dito, laging may nakasuporta. Diba, tingnan mo, sa halip na, anong sinabi? Sa halip na nagalit, in-encourage na mag-enroll ulit. Sa halip na nagalit, sinuportahan na lang, diba? Yes. At napakahalaga nun. Kapag kami nangyari pong hindi maganda sa isang sa family member, syempre natural, 'di ba? Natural lang na medyo mainis, mayamot kasi hindi naman yun yung dapat, 'di ba? Pero suportahan mo na lang din kasi nandiyan na yan eh. Tama. 'Di ba? Yung mga yan nga, yung hindi napasa. Okay, fine. May mga iba binugbog pa nila yung anak nila, hindi dapat, 'di ba? May mga iba talaga namang namagana yung lalamunan, nag-lockjaw na rin kasi sigaw. 'Di ba? Pero ano magagawa natin? Bumagsak na, hindi ba't pagkatapos kailangan nang mag-isip ano bang pwedeng gawin? Totoo. Alangan naman nandiyan lang tayo forever sa bumagsak ka. O 'di ba? So suportahan mo rin. Yun din ang kahalagahan na meron kang support group or support system. At mabuti nga nakita mo yung aspeto na yun, no? Kasi kung hindi mo nakita yung aspeto na yun na sinusuportahan ka o yung words of encouragement from your parents, 'di ba? Madidikdik yung sarili mo sa pagkakalugmok, pagkatalo do sa failure na pinagdaanan mo o rejection. Magdedwell ka dun eh. But since nandyan yung circle of support mo, 'di ba? At nagbibigay sa iyo ng words of encouragement, mas madali mong nalagpasan yung lugmok na sitwasyon mo, 'di ba? So totoo po 'yun. Napaka-importante no, kunyari sa family members ninyo o sa pamilya nyo ngayon, hindi naman lahat talaga mag-e-excel dyan. Maswerte kung lahat. Pero meron talagang may iwan dyan, isa o dalawa. Ang importante, kailangan natin silang i-encourage. Correct. Huwag natin idikdik. Mahina ka. Tingnan mo yung kuya mo, ang galing-galing. Isang exam lang, nakapasa agad. Tama. Ikaw gumasos ka, nag-review, nag-aasusan ako, tapos yung bagsak ka. Ano na? Diba? Dinidikdik natin. Posible naman yung pagdikdik na yan. Kumbaga, it's a normal, natural, reaction ng mga may ugali. Diba? Yung dinikdik mo din sila pala. Hindi, joke lang. Hindi, I mean, sa normal reaction na mainis. Diba? Kung halimbawa, talaga namang, kunyari magulang, napagod na, diba? Tapos ibinagsak mo pa. Kumbaga parang in their minds, ito na nga lang yung gagawin mo, tapos binagsak mo pa. It's natural na mainis sila. Pero yun nga, ang kasunod doon, pagkatapos doon, hanggang kailan yung inis mo? Oo, diba? encourage mo correct. sila. Pagkatapos noon, diba, gagawa na kayo ng paraan. And part of that is encouraging and still supporting. Alam mo, hindi mo na mahal, bumagsak lang sa math. Di ang dami ng mga magulang, hindi mahal yung mga anak nila, ang dami na kayang bumagsak sa math. Diba? Totoo yun. So, the support system, the support group is very, very important. Alam mo, sa buhay natin, ganun talaga no? Darating talaga, kahit gaano ka kagaling, darating talaga yung time na magkakaroon ka ng rejection and failure. Walang exempted dyan, mga kaibigan. Ang kailangan lang talaga natin, pag nagkamali tayo, let's accept it, let's embrace it, and learn from it. Tama. Ganun lang naman Diba? Huwag nating hayaan na talo na ako forever. Oo. Okay, learn from it. Kailangan nating makuha yung lesson na tinuturo nung failure na yon or nung rejection na yon. Okay lang naman umiyak. Okay lang naman ma-disappoint. Kasi normal lang naman yun Wala pa naman ako talagang, kahit na may mga ganitong kaming pagsisermon sa araw-araw. wala pa ako nakilalang tao na parang, grabe na-reject ako ng boss ko. Ang saya-saya ko. Kasi meron ako matututunang lesson dito.
Nay, by the way, hindi pala ako natanggap. Correct, Pasado ako, pabagsak ako sa exam. Oo, grabe. Ang saya nito kasi Pero, may matututunan ako dito. Wala pa naman ako narinig na gano'n. Talagang, of course, naturally, when you are rejected, when you fail, talagang you will feel really bad. Malulugmok ka talaga. Pero the question is, hanggang anong oras yan, di ba? Hanggang kailan mo dadalhin yan? Oo, hindi ba't pagkatapos, kailangan ding tumayo ulit? Di ba? So, normal yung nararamdaman nating lahat na maiinis, ganun. Pero, tatayo ka ulit, and then trust in God's perfect timing. Agree ako doon. Meron akong ganyan ngayon na parang hinihintay na sagot sa isang tanong. Ang ano ko lang dito is, gusto kong i-push itong bagay na to, pero kung hindi pa siya panahon, kung halimbawa, nireject siya at hindi pa siya panahon, ganun talaga. Hindi pa panahon eh. 'Di ba? Malulungkot ako kasi gusto ko 'yun eh. 'Di ba? Pero kung hindi pa talaga panahon, anong gagawin natin, 'di ba? Because lagi natin tatandaan katulad ng pagpapaalala ni May sa kwento ng Mahiwagang Burnay, God's time is always the best time. Correct. And isa pa rin yung magandang dito, kuhain natin na lesson sa story ni May. Ang bawat tao may kanya-kanya pong strength. Totoo. Maaari kasing strength nung ibang mga kapatid niya, yung academics. exam. Yes. May ganun Mani lang sa kanila, yun yung strength nila. Pero itong si May ay merong strength na hindi applicable sa ganung sitwasyon. Kasi feeling ko swimmer si May, di ba? Mali mo, gymnast pala siya. Correct. Atleta pala ite, di ba? Oo, di ba? Nagmamarathon pala ito. O, yung mga kapatid nila, di ba, 10 hakbang lang hinihingal na. Siya patakbuhin mo, 10K kilometer. 10 kilometer. 10 kilometer kaya run. lumalaban. Correct. Ang sinasabi niya, ano ba yun? Ang iksi naman ng 10 kilometer run. Ganon. Kasi ganun tayo mga tao. Oo, may kanya-kanyang strengths and may kanya-kanyang weaknesses. Yes. Wala din naman talagang taong perpekto. Totoo yan, maganda yung Correct. aspeto na yan na na-pick up mo, partner. Diba? So, sana i-highlight mo din yun. Kunyari, ang sa mga magkakapatid, ikaw, yung mga kapatid mo, matatalino. Maaaring mahina ka sa ganung aspeto. Pero sana kakitaan mo din yung anak mo na, ay, magaling naman siyang manamit. Diba? Saan? Oo, totoo Yung ibang kapatid niya, balahurang magdamit. Correct. Fashionista siya ng taon. Oo, matalino nga, mabaho naman ng damit. Correct, totoo. Ano ngayon kung laging pumapasa sa examination, mababaho naman yung mga gilid-gilid ng mga paa. Ikaw, malinis yung paa mo. Own strengths and weaknesses lang yan. Diba? Ganun yun. Magnify the strength and not the weakness. Thank you very much, May, for reminding us today. Maraming salamat. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! This was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality prime detergent. San Miguel Oktoberfest Beer and Tsaka yung kahalagahan po mga kabisyo talaga ng support system. Kala lang natin wala-wala lang yung mga sumusuporta sa atin, pero ito po, sila po yung mga dahilan kung bakit hindi po tayo nababaliw, kung bakit okay lang po tayo sa gitna ng lahat. Yan. Maganda 'yun, magandang maging habit ng family. Totoo kasi 'yun, darating yung time na hindi po lahat sabay-sabay mag-excel 'yan. Correct. And hindi rin may iwasan na magkaroon ng comparison yung mga magulang dun sa magiging achievement ng mga anak. So dapat pag may nakita ka o naka-experience kayo or naka-encounter kayo na isa sa mga family members niyo or dalawa na hindi mag-excel o hindi man 'di ba magkaroon ng successful na o magkaroon ng achievement, 'di ba? Sa panahon ngayon, sa pagkakataong ito, wag natin silang i-judge. Mainis kung gusto mong mainis pero magkaroon lang ng limit and then explain, 'di ba? Bigyan pa rin ng encouragement yung anak. O di bali anak, nag-fail ka man ngayon, bawi ka na lang next time, 'di ba? Kasi darating din talaga yung time na babaligtad po yung mundo eh. Correct. Hindi lahat yung mga naging successful dati, hindi naman sila forever successful until o unless masustain nila. Pero may mga kwento rin na naging successful noon pero bumabagsak ngayon, 'di ba? Ganun kasi yung buhay. Correct. At yung mga mabababa noon, 'di ba, darating yung time nila na sila naman yung magiging successful. Yes. Kasi umiikot ang gulong ng buhay. Correct ka.
May kakilala ako, sobrang dinidikdik ng bata kasi walang achievement eh. Pero wag ka na nagkaroon ng achievement. Grabe, welcome, binibisita pa sa bahay. Binibigyan ng ano tawag doon? Special treatment. Yes, yung kanyang macaroni salad, may chicken may pasas pa. Dati puro carrots lang, tsaka mayonnaise. At saka yung makaklaim kahit malayong pizza. Oo, correct. Biglang kamag-anak talagang malapit. Nakakala mo, meron talaga silang history together. Ganun. Diba? Kasi Ganun naging talaga. successful. Pero nung hindi successful, nung puro rejection pa lang yun na experience, hindi mo ina-acknowledge. Hindi mo nire-recognize. Kasi ganun yung buhay. May ganun po siya talaga. May dumikit na sa damit ko. Ba't may mighty band dyan? Dinigit ko kasi yung headset ko, tumulo pala dito kanina. Ala, baka dumikit yung Buti yung pag ganun ko, dumikit sa yung... Kaya pala yung headset mo may konting balat. Sabi ko, ayaw maalis yung headset ko kanina, dumikit may konting pala. balat, may konting dugo. Ganun. Diba? That's life. Umiikot siya. Gulong ng buhay sa amin nga. Thank you sa you, May, for reminding all of us to patiently wait for God's miracle in our lives. Miracle, di ba? Totoo. Ang daming beses na ginamit sa kwento na mahiwagang burna yung Bible verse na Isaiah 60:22. When the time is right, I the Lord will make it happen. Ako pinangahawakan ko talaga yun. Diba? Kasi totoo yun eh. Totoo siya. Kapag ka panahon na, hindi, walang sino man ang pwede makapagpigil. I will make it happen. Correct. So panghawakan natin yun. It's a really, really nice verse. Totoo. Isaiah 60:22. Mababago din ang lahat. Oo. Wait ka lang. Yes. Tsaka mahalaga kapag ganyan din na nasa gitna ka ng mga, nasa crossroads ka of your life, 'di ba? Nasa gitna ng mga pagsubok. It's important na tayo ay may tinatanungan. Oo. Correct. Meron kang tatanungan, meron kang lalapitan, meron kang magbibigay sa iyo ng sound advice. When we say sound advice, yung advice na talagang may sound. Parang pururut, gano'n. Talaga makakatulong sa iyo kasi merong mga advice na wali eh. Diba? Pero okay lang din naman yung mga wali na advice kasi ang importante na i-share mo naman. Pero mahalaga yung meron kang kausaping mga tao para makatulong. Katulad ng meron tayong isang tambalanisa nagtatanong talaga siya sa akin tungkol sa rhinoplasty. Mapagawa siya ng ilong. So sabi ko sa kanya, go for it. Kung ba, ako na funny ng Botox partner na talagang makita lang ako ng konting linya, pupunta na ako sa Skinny Bay, sasabihin ko, Doc, may linya na, hindi na siya planchado, di ba? So ako na fan ng procedure. Syempre, pinupush ko talaga siya na na gawin niya 'yon. Tapos ngayon, parang umuwi siya ng Pilipinas para gawin na 'yon finally yung procedure. OFW siya eh. Yun, 'di ba? So maganda yung meron kang tatanungan na alam mong, who will encourage you. Ganyan. Ganon ang mga exam. So, totoo yan. Pero dapat ma-determine mo yung sound advice na sinasabi. Baka mamaya iniisip mo sound advice yun, pero hindi pala critical yung problema mo. Yun lang. 'Di ba? Kasi minsan may ganun eh. Kaya kailangan be wise about it. Kailangan minsan kasi 'di ba, kailangan ko makakausap, tawagan ko nga itong kaibigan ko, baka mabigyan ako ng magandang advice. Pero sa halip na magandang advice yung bigay niya sa'yo, pinalala yung problema mo. May ganun eh. So be careful. At minsan pwede natin siyang i-recognize as sound advice kahit hindi talaga. Sound advice siya kung if you feel good about it. Pero kung umuwi ka, pagkatapos yung mag-usap at umuwi kang lalong nadagdagan yung bigat ng nararamdaman mo. It's hindi yun. A good advice. Meron meron niyang may kanta dyan para sa pinagdadaan. Sige na nga, kanta na lang kahit Bible verses sasabihin ko. Talaga, may quotation para dyan. Meron siyang quotation na, wait lang sinend yan sa akin eh. Kasi pwede natin ma-perceive a sound advice or good advice yung binigay ng kaibigan mo, pero ang totoo, hindi pala. So, kailangan maging maingat ka doon. Ang gauge mo dyan, dapat if you should feel good about it. Kung hindi, parang lalo ka ng problema, nadagdagan yung isipin mo. Feeling ko hindi siya
good advice. Although ikaw naman yung makakatansya niyan. Oo. Nasa, ano yan? Tignan natin. Ayun. The blessing of the Lord makes a person rich and He adds no sorrow with it. Okay. So, parang, ano yun, Proverbs 10:22. Diba? Hindi lang bagay talaga sa amin pag kami po yung nag-share, diba? Pero parang, yun yung sinasabi na, yung sinasabi mo, partner, na if you feel good about it. Kasi, kapag ka ito ay sound advice or advice that you know, merong blessing ni Lord, it comes with no sorrow. Parang ganon. Yes, totoo. Oo, so yun. Yung kapag ka meron kang ini-enjoy na something o kaya you've decided upon something pero hindi siya mabigat, yun. So, biblically, yun yung sinasabi doon. The blessing of the Lord makes a person rich and He adds no sorrow with it. Ibig sabihin, hindi mabigat. Talagang Dapat ang gaan. talaga Everything is magaan everything is light. Ano siya talagang basta may gaan to it. Hindi dapat mabigat kasi kapag ka may bigat, may something doon. Parang Totoo. ganon. Alam mo, mas maganda yung paliwanag sa akin ng pastor nung sinabi niya to eh. Ang pangit lang nung ako na. Pero parang ganon, gets nyo po ba? Sana Diba? na-gets nyo. Oo. Halimbawa, minsan naghahanap tayo ng na mapagsusumbungan. Hindi ba't pag sumimba ka, nagdasal ka, paglabas mo ng simbahan at after mo magdasal, magaan yung pakiramdam mo. Oo, not necessarily meron na Yun. kagad solusyon, 'di ba? Oo, Pero magaan yung pakiramdam mo. ganun. So yun yung dapat yun yung pwede mong mag-engage every time na magsisik ka or Ng hihingi ka ng advice. advice from a friend. Yes. Na kasi minsan pumunta ako sa kaibigan ko, nakipag-usap ako sa kanya kasi kailangan ko na makakausap at kailangan ko ng advice. Pero pag uwi mo ng bahay, parang lalo ka Parang mas napaisip. mabigat, oo. Parang lalong nag-cause ng overthinking. Bumigat lalo yung pakiramdam mo. So, ang gagawin mo ngayon, teka, babalik ulit ako sa kanya or makikipag-usap ulit ako sa iba kong kaibigan. Tas ganoon naman yung yung naging effect sa'yo. Mali yun. Kasi negative yung emotion mo. Dapat gumaan yung pakiramdam mo. Dapat naging thankful ka. May ganun di ba? Uy, salamat na solusyonan yung problema ko. Yun yung good advice na sinasabi natin. Yun yung sound advice na dapat mong hanapin. Yes. Makakabuti ba ito sa mararamdaman mo? Mawawala ba yung isipin mo? Diba? Dahil kung hindi magandang advice yung binigay sa'yo. Lalo lang na-complicate yung problema mo. Yes. Shoutout tayo sa mga tambalanista natin na nakatutok ngayon. Ana Escarlan says, totoo yan, Miss Nicole, iba-iba rin ang mga anak talaga. Iba-iba ang strength, iba-iba ang weakness. Correct. Yon. Avid listener since 2010, watching from Bicol, Vinsons, Camarines Norte, si Ramel Seralde. Si Siti Asia is watching from Hong Kong. Hello. Hello, Peter Valderrama, Raven Uchiha. Sabi ni Zaldi Baruga, so true tambalan, pagka-uwi ko galing Saudi, nag-apply agad ako sa mga cruise ships at ang daming rejection na natanggap ko. At iisipin mo talagang sumuko na lang. Pero sa tiyaga, kasama support ng asawa, ayun, natanggap ako at paalis na rin this November. Oh, di ba? So, maganda rin yung Very good yan. sinasabi ni Crane Glestine Gualdrapa. Si Tin yan. Oy, hi Tin. Nung bata pa ako, wala akong support system na natatanggap pa. Naikukumpara ko yung sarili ko sa ibang mga pinsan at mga kaibigan ko na merong support system from parents nila. Kaya ngayon, ako nagkapamilya na ako na ang support system ng mga anak at asawa ko. Lahat ng gusto nilang gawin as long as hindi makakasama sa kanila, go lang. Sabi naman ni Geronel, meron naman akong kakilala na madaming ang support system. Pero sila ang problema. Pinipilit nila yung bata na mag-excel. Hindi pwedeng okay lang. Hindi pwedeng magpahinga. Hindi pwedeng bumaba. Gusto nila dapat yung bata mas. Actually, hindi support system yun. Push system. Pressure system. Pressure cooker. Oo. Support system is Yun people talagang that will make you feel better, valued. good. Ganun. John Acosta, sabi niya, hello sa mga taga Love Radio 91.9 Bacolod sa taga Bagos City, Negros Occidental. Good morning. Salamat.
Pag support system, basta make sure nakakatulong, kaya nga support. Pag hindi nakakatulong, hindi support system yan. Watching from the City of Smiles, Bacolod. Happy Mascara everyone. Uy, Mascara Festival na ba? Galing kay Miko Castellano. Miko or Maiko. Ganyan po yung naramdaman ko nung tinanggap kong delayed ako. Haha. Ngayon, 1 year, 7 months na po si baby. Sabi ni Leona Saclote. Shoutout po Ate Nicole and Kuya Chris. Pag-greet naman po ng belated happy birthday ang aking Kuya Greg M. Gonzalo na nag-celebrate ng golden birthday last Saturday. Happy 50th, Greg Gonzalo from Architect James Gonzalo. Shoutout kay Tam Tam. Rico Martinez says, so sexy mo po, Miss Nicole. Alam mo, nararamdaman kong sexy na ako at po payat na talaga pag Ano lang nakapag-white timbang ako. mo ngayon? Same pa rin, partner. Same pa rin. 375 388. 388 kilos. Yung parang may mali pala. Namushi, kayo ang dahilan bakit hindi ako nababaliw dito sa Korea. Ay, kami ang dahilan ba't di ka nababaliw? Dapat kami ang dahilan ba't baliw ka na sa Korea. Sabi ni Vivian, Aliu Homla, kaya we as parents, chill lang sa mga anak namin. Kasi sa panahon ngayon, dapat soft skills lang ang tinuturo dahil yun ang mga magiging core natin sa buhay. True. Kaya nga partner, 'di ba yung mga intelligences, na siya, multiple na siya. Hindi na siya lahat academics lang. Kasi feeling ko, yung anak ko, yung bunso, yung curriculum feeling ko, tsaka siya, alam mo nga, partner, dun sa isang parents orientation na inattendan ko, ang sinabi talaga ng isang teacher, it's okay to get an average grade, ha? Ganon. Parang, ang sinabi niya talaga dun sa mga parents, wag mong, kung di siya nakakuha ng super taas, at ito lang yung nakuha niya, it's okay to get that grade. Parang ganun, tama ka, nag-evolve na yung curriculum, nag-evolve na din yung grading system, hindi na siya yung, it's just the academics, parang ganun. Tapos yun nga, yung intelligences, may ibang tinatap na mga intelligences, hindi lang yung IQ. May mga ganun na siya. So, yun. Di ba, ikaw, parang of course, you will do your best na parang to push. Talaga. Sana, ba't naman hindi mag-excel, di ba? Ang saya din naman talaga mag-excel, di ba? Morning person. As a morning person. Ang aga. Si Lala Banderas. Oo. Teka, pumapasok siya na maaga nung hindi na siya sa department natin, ha? Kakabigay ko lang. Dati alauna, hirapang-hirapan pa. Oo. Dati pag uma-attend yan ng meeting namin, hirapang-hirapan. Di pa nakaka-attend minsan kasi hindi nagigising. Diba? Ano yun, napaka-importante, soft skills yung tinuturo sa mga anak. Kasi kailangan natin yun, yung tama, puhunan yun eh. Dadalhin mo yung mga soft skills, yung mga kabaitan, soft skills. Correct. Mga virtues. Totoo, kasi yan yung magdadala sa kanila. Totoo. Sa basta. Ang pagiging pasensyosa. Diba? Skill yun eh. May mga taong matalino pero maiksi ang pasensya. Totoo. Kasi kulang sila sa ganong skill. May mga taong kahit sa trabaho, 'di ba minsan matalino. Pero siya, yung anger management niya mahina, 'di ba? Kasi mahina yung soft skills nila. May ganun eh. Alam mong magaling, masipag, at taratita at galaw ng galaw. Pero maraming kaaway. Kasi yung anger management niya, 'di ba? Laging prone to anger yung yung emosyon niya. Na parang, wag mo ko storbohin, galit ako. May mga ganun eh, pero masipag. Correct, diba? may ganun. So, kailangan i-enhance talaga yung soft skills. Nawawala minsan yung yung halimbawa yung galing sa academics kapag 'di ba mahina na yung soft skills. Iyakin pala, nasiko lang, mama. Ganun. Paano kung tadyakan ka pa sa labas, 'di ba? Paano kung itulak ka sa jeep? Inapik ka pa. Paano pag tinisod ka ng mga masasamang loob? Oo, 'di ba paano kung siniksik ka sa LRT, mama? Pero matalino. ka. Magaling mag-recite. Pero sa bagay, partner, katalinuhan naman din nila 'yon. 'Di ba? I mean, yung advantage din naman nila is, ano ngayon kung dapain ako, bigyan mo ako ng calculus problem, kayang-kaya ko yan in 2 minutes, di ba? Under 2 minutes rather. Di ba? Yung sinasabi natin, yung skills kasi magagamit talaga yun almost every day.
May kakilala ako, as in talagang, alam mo, yun yung paghihimay ultimo ng hotdog. Maintindihan ko yung, 40 na ha. 40, iniimayan pa ng hotdog. Oo, maintindihan ko. Sige, Grabe. kung hindi Maintindihan ko kung medyo pork chop na matigas. Pero hotdog naman na kahit malambot. sa harap, hihimayin yung hotdog para isubo nung anak. Oo. Ganun? Kaya yun, pag kunyari Mama, traffic. Oh. Nakakainis yung traffic, Mama. Pero, nag-excel sa school. Matalino. Diba? Magaling naman yung communication skills. Kaya, Mama, magsasalin ako ng mainit na tubig. Maliligo na ako. Sabi ko, may something. May ganon. Pero matalino. Kesa naman meron din namang iba, hindi na nga matalino. Pasyok patanga-tanga pa. At least may advantage, di ba? Manager sa kumpanya. Oh, di ba? Ano talaga yun? You cannot have it all. May kanya-kanyang strength. Doon din yung bottom line. May kanya-kanyang strength ang bawat tao. Yun yung maaring pinakamahalaga. hindi talaga sila nag-excel academically, pero sa life skills, saganang-sagana. 'Di ba? Meron namang taong saganang-sagana sa life skills. Yung handang-handang makipagbardagulan, 'di ba? May ganun. Takbo kung takbo. Correct. 'Di ba? Wala akong pakialam. Kaya ko makipagsiksikan sa LRT. Pero hindi matalino. Hindi matalino. Pero bardagulan, lalaban. Totoo. Ano ba sira ng sasakyan mo dyan? Correct. Open mo, ako Jack of aayos all yan. trades. May Ay, ganun. naalala ko na naman yung resume kong Jill of all trades. Yung pauso Oo, di ba? Mga ganon. So, kanya-kanyang strengths and weaknesses. Totoo yun. Ang importante, kung di pa dumadating yung para sa'yo, let's learn to wait. Di ba? Tandaan that God's time is always the best time. And then, katulad na kanina pa namin binabanggit, the support system. Yes. Okay, dokes. 10:00 na pala. Daldal pa tayo ng Yes, oo daldal. Exit na tayo, ha? Salamat mga tambalanista. Winner ng Fanscan Laters. Bye!